I don't want to kiss another man too, but what can I do? Masisira yung scene kung aalisin ko yun. At meron din yung munti kaming mag-sex but happily na alis naman. Nakangusong sabi ko. That's good. Baka makapatay ako kapag nangyari yon. And rest ka muna, baby ko. I know that you are tired. Do not forget to eat, baby, and rest well. I love you. I love you too. Miss na kita. Pagkatapos namin mag-usap, pinatay ko ng tawag at saka kumain. Months haven't passed, natapos na rin ang first movie ko. And this day, uuwi ako dahil tapos ng shooting namin. Super duper akong excited makita ang kapatid at jowa bells ko. Months gone and today, ang release ng aming movie. I feel excited kasi sa wakas ang una kong movie ilalabas na. Dati trailer pa lang marami nang excited manood at marami ring nagkagusto sa amin ni Carl as a couple. Other people say, nagpapakalat na we are in a relationship. Some are editing our photos na magkasama, even sa dinner namin may picture. Di ko alam kung ba't kaming dalawa lang nakikita, kahit marami naman kaming kasama that time. When the rumors kumalat talaga, nagalit si Jordan. No, nagtampo at nagselos ito. I explained him everything at mabuti na lang nasuyo ko ito. Dumadalaw siya sa akin pero hindi to po pwedeng magpakita sa public na kasama ako dahil binubukok pa ang pangalan ko sa industriya. I don't know kung bakit hindi pwede, like Jordan is a model, a famous model pero maybe dahil sa babaeng rumors na jowa niya, kahit di naman, kailangan mag-ingat dahil ang fans nila ay puputak-putak kahit walang alam. Hey love, are you ready? Jordan asked me. Magkasama kami today with my brothers dahil sabay naming panonoorin. Merong magkakagusto sa movie mo, unang-una na yan mga kapatid mo at ako, 'di ba? Kami ang unang supporters mo. Sabi nito sabay halik sa aking labi. Yung kissing scene lang yata hindi ko magugustuhan sa movie. Dagdag pa nito kaya't napatawa na lamang ako. Di naman kami nag-kiss doon. Para nag-kiss lang pero hindi naman talaga. Nakangiting sabi ko sabay kurot sa ilong niya na ikinadaing ko. Ready na ate, kuya. Let's go? Mamaya na kayo maglandian. Tumango ako at napatawa sa sinabi ni Henry. Si Jordan naman nakangisi lamang na nakaakbay sa akin. I'm wearing black pants and white shirt. Also, I'm wearing a face mask and Jordan too. Baka may makakakilala sa kanya at sa akin, lalo pa. Movie ko ang panonoorin namin. Mabilis kaming nakarating sa Ormoc. Yes, Ormoc kami manonood. Walang cinema sa baybay. I have a free ticket. Nanghingi ako ng 5 kay Mr. Makapagal para sa amin. Agad kaming nakaupo, hinintay ilabas ang movie. Minutes later, nagsimula ng movie. Nakawa ko kay Jordan dahil sa kaba. In this movie, may sakit sa Jasmine o ako. Hindi alam ni Guy ang sakit ni Girl. Ang alam lang ni Guy, pansamantala lang ang bakasyon ni Girl sa kanilang probinsya. Pero nalaman din ni Guy ang sakit. Iyak na iyak ang lalaki lalo pat nalaman niyang malala ng leukemia ng babae. The guy prayed and praised at God but nothing happened. The ending of this movie is so tragic. Namatay si Girl and the last wish ni Girl, mahalikan ng lalaking mahal niya at doon, the kissing scene happened pero sa oras na maghiwalay ang kanilang mga labi, doon kinuha ang buhay ng babae. Mr. Makapagal said that this movie is romance, but when we finished the movie or should I say, when our shooting is done, napaisip ako romance ba talaga to? Sobrang sakit. Mas malala pa kaysa sakit, kaysa saya. But now while watching this, masasabi ko talaga, this story is romance, even the ending is tragic, because I can see their love and care for each other kahit sa konting panahon nilang magkasama. Hazel's POV. Narinig kong may sumisinghot sa tabi ko kaya tiningnan ko si Jordan. I can't believe he's crying now. Akala ko magsiselos at gunguso ito dahil sa kissing scene but it's not. He is crying kaya binigyan ko to ng tissue. The movie is great, mahal. Sobrang ganda ng kwento, napaiyak ako. Sabi nito habang pinunasan ng kanyang luha sa mata. Really? You love the movie? Malambing kong sabi sa kanya. Hindi lang ako. Look at your back, they're crying too. They love your first movie, love. I am so proud of you. Tiningnan ko ang paligid gaya ng sabi nito. He is right, they are crying. Most of them are crying. Even my brothers are crying. They love my movie. Bakit umiiyak ang beshi ko? Napapahid ako sa luhang kusang tumulo sa aking mga mata bago ko to sinamaan ng tingin. Joke lang. I know you're crying because you're happy, my love. Tears of joy. Natawa naman ako. Ate, ang ganda po ng story. Napatingin ako sa kanila at matamis ng ngumiti. I know, Jack.
Ate mo nga nag-acting eh. Maganda talaga yan. Like me. I said and flipped my hair. Natawa ang mga to habang kunyaring umuubo. Grabe, walang support? Wala, magtatampo na M. Kunwaring nagtatampong sabi ko dito. Hala ka, kuya. Bilan mo candy si ate para hindi iiyak. Sabi ni Levi kaya't nagsitawanan sila habang ako'y sinamaan lang sila ng tingin. Lumabas kami habang nagtatawanan. Sinuot ko ulit ang face mask ko. Not until may natanggap akong call galing kay Mr. Makapagal. I excused myself to them bago ko sinagot ang tawag. Hello, Mr. Makapagal? Sagot ko sa tawag. Kailangan natin pumunta ng Manila because of your interview together with Carl. Di agad na proseso sa akin ang sinabi na ang layo ng Maynila. Manila, sir? Tanong ko ulit at magbabaka sakaling mali ang narinig ko. Yes, you heard it right. You're going to Manila with Carl and also you have a new project. You and Carl. Di na ako makapagsalita. Agad ko nang pinatay ang tawag. Bumalik ako sa kanila. Worried na nakatingin. Si Jordan pati na mga kapatid ko. Ngumiti ako sa kanila. What Mr. Makapagal said is a good news at sasabihin ko sa kanila ito mamaya. Ewan ko pero kahit good news yun, hindi ko maiwasang malungkot. Ano sabi? Tanong nito pagkalapit ko. Later na, I think good news ang sinabi niya. I smiled sweetly. Kahit alam kong di nila ito makikita dahil nakamask ako. E di ngayon na ate para ma-celebrate natin ang sabay. Napabuntong hininga ko. Sige, hanap po na tayong makakainan, okay? Tumango ang mga ito at masayang naglakad. Kumain kami sa isang restaurant. Konti lang ang pumapasok dito kasi medyo mahal ang mga pagkain. Pagdating agad kong umupo at tinanggal ang face mask dahil sobrang init. Later na ang good news ha? Order ka muna pagkain doon. Natawa naman si Jordan at ginulong buhok ko bago umalis. Naka-order na ako. So anong good news? Agad na sabi ni Jordan pagbalik kaya't napanguso ako. Atat na atat ang beshi ko ha? Sabi ko kaya't natawa ito at hinalikan ng kamay ko. Meron akong new project. Gulat silang lahat. Ang mga mata nila nagniningning. Talaga? Eh di mabuti ate. Sabi ko kasi sa'yo magandang movie mo eh. Masayang sabi ni Henry. Really baby? That's great. We are so proud of you my baby. Malambing na sabi ni Jordan. Di pa ako tapos. Meron ding interview na gaganapin next week at halos sabay nilang sabi. Kaso sa Manila gagawin. Si Carl pa rin ang partner ko sa gaganaping movie pati sa interview. Kasali siya. Sabi ko sa kanila. Kita ko ang pagtitig ng mga kapatid ko kay Jordan. Kaya nagtataka ako. Okay lang yan, baby. May tiwala naman ako sa iyo eh. Makahulog ang sabi ni Jordan. I know he trusts me and I trust him too. At wala akong planong sirain iyon. I know pero masyadong malayo kasi. Mahinang sabi ko. Baby, alam ko mahihirapan kang lumayo at hindi kita masisisi doon pero baby, that's your dream. Tsaka meron namang mag-aalaga sa mga kapatid mo. I'm here, okay? Your tita is here too. Or gusto mo dalhin ng kapatid mo? Akong bahala kung want mo silang kasama doon. Agad akong umiling, hindi dahil ayokong kasama mga kapatid, kundi dahil alam kong siya na naman ang gagastos. Di naman sa ano pero mas gusto ko kasi sa Leyte. Parang ayaw kong malayo dito. Kala ko naman, kami ang dahilan? De, joke lang. Sabi nito kaya natawa kami. Agad tong nagsalita ulit. Seryoso, mahal. Di naman kasi panghabang buhay ka rito, mahal. Tsaka parang di ka naman babalik dito eh. You can go back here whenever you want. Sabi nito sabay ngiti pero hindi na ako nagsalita nang dumating ang order namin. Nagsasalita ako minsan kahit kumakain. Minsan lang talaga lalo na kapag gutom ako. Gutom na gutom ang baby loves ko na yan. Uminom ako ng tubig bago tinitigan siya. Alam mo, nalilito ako kung ano talaga ang tawagan natin. What if Beshi na lang? Nakataas kilay kong sabi. Sige Beshi. Maarting sabi nito kaya kinurot ko ang ilong nito. Seryoso na kasi. Bitawan mo na ako please. Naaawa naman ako kaya agad kong binitawan ang namumulang ilong niya. Sorry. Nakangusong sabi ko. Okay lang, sanay na. Sinimangutan ko ito kaya't napatawa siya. Joke lang, alam mo, loves, kaya maraming tawag sa'yo kasi ikaw baby ko. Tapos love pa kita sa Tagalog. Mahal. Tsaka beshi rin kita kasi best friend din kita. At saka bakit lovey dubs tawag ko sa'yo? Kasi fan ako ng Aldab. Inis ko tong tiningnan. Kahit kailan talaga,
Ang seryoso ng lalaking to na sobrang sarap kurutin. Ano namang connect ng Aldab? Laos na yan eh. Kinasal na nga si Mendoza. Nag-iisa na lang si Richard. Wow, where's naman yung lodi mo, beshi? Sabi ko pa. Walang connect pero tayo. May connection sa isa't isa. Alam mo, sabi ko sabay ngiti. Nalabi-dubs mo rin ako? Oo, parang bata nitong sabi. Kaya't napatawa na lang ako at umiling. Alam mo ate, kapag ganyan yang si kuya, gusto lang niyang magpalambing sa'yo kasi aalis ka. Nagpapalambing lang yan ate. Natatawang sabi ni Henry, kaya't sumimangot naman si Jordan. Nagpapalambing palang aking lalabs. Malambing kong sabi kaya nagsitawanan ng mga kapatid ko. Habang si Jordan nakanguso lang. Pinagtitripan niyo ako eh. Magkapatid talaga kayo? Sabi pa nitong nakanguso. Pasalamat ka Hazel, may sugar plum-plum labidubs ko. Na mahal kita. Of course. I really think that you love me. Hazel's POV. Ngayon, isasama ko ni Jordan to meet his parents. Sobrang kinakabahan ako right now. Siyempre, parents niya yun. After preparing myself, agad na akong bumaba. I saw Jordan na nakikipaglaro sa aking mga kapatid. I smiled at them nang tumingin sila sa akin. Grabe makatitig, alam ko namang maganda ako. Maarting sabi ko kaya natawa sila. Bakit ulo mo lang lumalaki ate? Hindi ang height. Inirapan ko si Henry pag sabi nito. Manahimik ka? Kala mo naman di kita binihisan ng diaper noon. Mumuso ito kaya natawa ako. Agad na kaming nagpaalam sa kanila. Kinakabahan akong pumasok ng sasakyan. I overthink a lot and this is what I hated the most. Stop overthinking, love. They will like you, okay? He said saka hinawakan ng kamay ko. Di ko lang maiwasan. Kinakabahan pa rin sabi ko. I know, naiintindihan ko. But do not pressure yourself, okay? If you overthink a lot, you might get hurt. That's why stop overthinking, love. They don't bite and eat you, Malambing nitong sabi. Saglit pang tumingin sa akin at binalik ang tingin sa daan. Jordan live in Mahaplag, Leyte. Malayo to kapag nagbabas ka. Mahirap masakay kapag gabi kagaya ngayon. Buti na lang talaga merong sariling sasakyan sa Jordan. Kaya 30 minutes lang nakarating na kami. Nervous? Jordan said pagkalabas namin ng sasakyan. I looked at their house. The house is modern. Malaki at sobrang ganda. Malaki ang bakuran nila. Maraming tanim at kahit gabi na makikita pa rin ang ganda ng rosas. Di talaga mawawala ang kinang ng mga bulaklak kahit gabi na. Let's go? Napakatingin ako kay Jordan at tumango. The house is beautiful and the flowers still brighten even in the darkness. He just smiled at me. You really love flowers, huh? Natawa ako at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hawak ni Jordan ang kamay ko hanggang makapasok kami sa bahay. Ang design ng loob ng bahay mas lalong maganda. Your family is waiting for your arrival, Mr. Peter. Sobrang formal itong magsalita kaya mas lalo akong kinabahan. Jordan did not say anything. Hinila niya lang ako hanggang mapunta kami sa dining area. When we got there, I saw his family. They are talking seriously. Hello, kinakabahan ako. Mahinang sabi ko sabay hawak kay Jordan ng mahigpit. Alam ko hindi niya mapipigilan but trust me, okay? They will like you not because I like and love you, but because they like you. I sweetly smiled at him. Tsaka tinungo ang kanyang pamilyang nakatingin sa amin. Mom? Sabi ni Jordan sabay halik sa pisngi ng mama nito. I looked at her mother. She is beautiful. Her eyes shine and bright. They have the same eyes with Jordan, both light brown. Kahit matanda ng edad nito but if you look at her, mapagkakamalan mo tong bata pa. Her skin too, sobrang kinis. O iha, napabalik ako sa ulirat na magsalita ang mommy ni Jordan. Good evening po ma'am. Magalang kong sabi sa kanya. Have a seat. Sabi ng lalaking kapatid yata ni Jordan. Dinala ako ni Jordan sa isang upuan na magkatabi kami. Una akong umupo bago to. Tahimik kaming kumain hanggang umubo ang babaeng kapatid ni Jordan. Hi, I'm Brooklyn Millie. How about you? I smiled at her. She's beautiful too but I'm confused why they don't have similar surname of Jordan. I'm Hazel Joy Palma. It's nice to meet you. Sabi kong nakangiti sa kanya. Your name suits you. So how long is your relationship with my half-brother? Napakurap ako. I didn't know na meron pala siyang half-sister and now I realize something na wala pala akong alam sa buhay ni Jordan. I feel like I'm not worthy for him. 1 year and 5 months. Maikling sabi ko.
You know, meron din nalang girl si Jordan nung nakaraan. 'Di ba? Younger brother? Napakurap ako. Parang gusto kong awayin si Jordan pero wag muna. Later na. What the? Bro? Wag kang makinig sa kanya, love. Inggit lang yan kasi walang jowa. Nakangusong sabi nito pero inirapan ko lang siya na ikinatawa nila. I am just joking, future sister-in-law. Pero awayin mo siya mamaya, ah? Natawa ako dito pero kahit nagbibiro lang siya, naiinis ako kay Jordan. Naiinis ako sa sarili ko. Yeah, mag-uusap kami later. Seryosong sabi ko kaya't napabitaw si Jordan sa hawak itong kutsara habang ang pamilya niya ay tumatawa. Pero may nahahalata ako. Wala ang daddy ni Jordan. Wala ang ama niya. I want to ask him pero natatakot ako. Love, wag mo akong iiwan. Aawayin o. Nagbibiro lang naman si kuya. Ngumiti lang ako dito pero napayakap siya sa kanyang sarili. Nakakatakot ang ngiti mo, love. Parang kakainin mo ako bigla. Magkainan na lang kaya tayo. Sabi pa niya kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Mag-ayos-ayos ka, Jordan, ha? Mahina akong sabi at naghagikika ng mga tao rito. We finished talking at nilala ko ng mama at ni Brooklyn sa sala. They are always smiling like Jordan. Mangiting nakakahawa talaga kung tititigan mo. Do you know Jordan? All about him? I shook my head as an answer because I know hindi ko alam ang lahat ng tungkol sa kanya. I only know the small details about him. I want to know Jordan more po, ma'am. I want to know him that I hope they can help me. Don't call me ma'am. Call me tita instead. Nakangiti akong tumango sa kanya. Kuya Jordan is a sweet man. Parating nakangiti pero nakakatakot pag seryoso. Salita ni Brooklyn. And I know that Jordan is a sweet man. At nakakatakot talaga to kapag seryoso. Lalo pa nung malaman niyang nakaraan ko. I know. Nahalata mo kanina ang pagkakaiba ng surname namin. Magkaiba ang tatay namin. His father and my father are friends. And they both like the same woman and that's my mother. I saw sadness running in her eyes na mas lalo nagbigay curiosity sa akin. Brooklyn, fathers raped me. That's why Brittany is here. And Diego and Jordan's father in his new family now. Our family is so complicated. But even that happened, hindi namin sinisi si Brooklyn. I did not try to abort her even once. Tita Rose said. Bata pa si Jordan nung iwan siya ng papa niya. I know until now Jordan has hatred on his father. He looks happy but his eyes still different until you came. Past year, I saw how his eyes became happy. Panikwento niya sa akin tungkol sa'yo at pinapasok ko pa niya sa restaurant namin as a part-timer kahit di kami tumatanggap ng ganon. She laughed kaya't nahiya ako. Kita ko rin ang matamis ng ngiti ni Brooklyn. Until one day he called us. Galit na galit, umiiyak. He said that her girl was raped and harassed. Sobrang takot kami nun kasi the last time he got mad, nasaktan niyang sarili niya. I know ikaw ang babaeng tinutukoy niyang na-rape. Bigla akong nanginig. Naalalang nangyari but suddenly, Brooklyn hold my hand at ngumiti. Kaya kahit paano kumalma ako. I know you can still get over, but free yourself about anything. Yes, that's hard because napagdaanan ko rin yon. But in the process of God, I know He will heal and help you. Trust God, okay? And trust yourself too. And don't worry. Soon, you can smile with all your heart. Just trust the process of God, okay? With her words, I cried.